attended by COMELEC officials and representatives. I also inquired about the Meru system because of some intriguing reports that the technology as well as the machines procured by the COMELEC. The present setup, physical voting, wala din kasing law pa na nag-aalaw ng digital ballots. Wala pa po. So kailangan yung balota physical ballots or kung kinakailangan yung mail system ng mga overseas registered voters, i-apply pa rin natin. Commitment and hard work. Nilinaw rin ito ng endorsement na kanyang nakuha ay dahil sa tiwala at matagal na nilang pagkakaibigan. Aminado rin si Senator Amy na tila siya ang nagpahamak kay Inday para sa kung ano ang sinapit nito ngayon. Thereafter, palagay ko, ako nagpahamak sa kanya eh. Kasi rinicruit ko nga, hindi ko na makakalain na magkakaganito. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. Kaya naman pala, ito, grabe. 1 bilyon suhol? Kaya naman pala, puro tanggi ka. Puro pagbabalat kayo. Puro na lang depensa. Nakita na nakamantakin mo. Nahuli. Matapos istanggi ang 1 bilyong suhol. Oo. Senador Marcoleta binulgar ang lihim. Oo, Nino, ni Garci. Yan na sinasabi natin. Bank account, bistado. Mama, boss, amo, manager. Paano mo ngayon dedepensa ang sarili mo? Senador, magiging senador at abogado ang nakakadiskubre ng mga kabulustogan. Ano na ngayon mangyayari? Eto na ho, lumalabas na talagang bakit todo pagdedepensa ang ginagawa ng mamang ito. Meron naman pala kayang nakikinabang daw di umano. Nako po. Ay nako, eto bibigay ko na sa inyo at abangan nyo yung balita. Hindi lang 24% ang trust rating, naging 17. Nako po, sumemplang na. Sumadsad na, baka susunod niyan, 0 na. Kaya naman pala nakikitaan natin. Oo, marami na ho ang nagsisibaligtaran. Meron tayong nababalitaan, hindi lang nila may magawa, kasi puno na ang PDP slate. Saan sila kakampi? Saan sila sisingit? Buti pa yung dalawa na nakaabot pa. Ngayon, bago natin simulan ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, samahan mo ng subscribe ha, i-bell all nyo na. At syempre, huwag nyo kalimutan, i-like kagad yung video at i-share. Eto, nadali ka ngayon, ano? Galing-galingan ka meron kang tinatago. Kaya pala ipinanalo ang bidding. COMELEC Chairman George Garcia nahaharap sa engkwentro at kontrobersya matapos pangalanan di umano ng ilan sa mga sources at aminin nito na siya ang pinatutungkulan ng anak kalusugan party list representative na si Rodante Marcoleta na di umano'y nakakatanggap ng lagay sa pamamagitan ng offshore account nang hindi bababa sa mahigit kumulang 1 bilyong piso. Nadiskubre na ni Senador Marcoleta mga kasama. Mama, boss, amo, manager. Ano pa bang pag-iwas ang kaya mong gawin dito? Masusukol ka na. Ni Senador Marcoleta. Iba ang klase pag gumalaw na ang mga senador na ito. Fly by na? In the butterfly? Ganun na lang ba talaga ang gagawin mo, ha? Kailangan mo talagang magkaroon ka ng pandaraya di umano. Para pag natalo ang mga PDP laban, wala ka, ligtas ka. Kaso, malakas. Hindi mapigilan. Bumubulusok yung bumubulusok yung gustong bumoto. Bumubulusok yung pagkapanalo. Anong gagawin natin dito? Tatago na lang. Ganun lang yun. Gagayahin mo lang si karma.
Maghahanap na ngayon ng asylum. Di ba? November pa umalis si Karma at na-detain daw di umano sa Amerika. Wala namang balita kung nakakulong talaga. Wow! Ganun ba talaga kagaling? Ang mga big boss nyo? Ngayon, ito. Hahanap ka na lang din ng lugar kung saan ka magsisik ng asylum mo kung sakaling, kumilos na ang mga PDP slate. Yung mga senator na ito, pag nanalo, dahil sa kagaling-galingan mo, nagmamagaling ka, hindi ka naman pala magaling na totoo. Ito ang pinatunayan ng Deputy Speaker na si Rodante Morcaleta na may isang kalihim ng Commission on Election ang di umunay nakakatanggap ng suhol matapos manalo sa bidding para sa 2025 automated election ang South Korean tech company na Miru. Ayon sa kongresista, bukod raw sa wala pang kredibilidad at napapatunayan ang nasabing tech company mula sa South Korea, alanganin ang nasabing automated system lalo't may mga bali-balitang may nakatanggap ng lagay at di mo na pamasahe para sila ang paboran at kunin para sa midterm election ng Pilipinas. Nako. Ayon mismo kay Congressman Rodante Morcaleta, may isang mataas opisyalis ng COMELEC na di mo na may offshore account sa ibang bansa at dito Nako. napupunta ang limpak-limpak na pera na di mo na suhol sa kanya. Hindi man diretsang pinangalanan ng Sagay Party List representative ngunit tila agad nag-react ang COMELEC Commissioner na si George Garcia at ditay pinabulaanan ang mga di umunay akusasyon ni Rodante Morcaleta. Ngunit ayon mismo sa kongresista, hindi rin siya magsasalita ng walang hawak na ebidensya dahil bago pa man lumabas ang nasabing issue na ito, matagal niya na raw napapansin at pinag-aralan kung sino-sino raw ba ang di umunay magkakalaman ang bulsa. Bistado, Bistado na si Garci. Uy, bilyon-bilyon, ha? Ayaw mo ng milyon, gusto mo bilyon-bilyon, ha? Anak ka ng bugi. Kaya naman pala ganun ang pagdiin mo na, makikita nyo yan. After 2 weeks, makikita nyo yan. Wala nga kayong resibong binibigay sa online voting nyo. Hindi nga makita ng ating kababayan dahil bakit? Walang resibo at mali-mali ang nilalabas nung kinas na ang boto ng ating kababayan. Ano ngayon ito? Kaya mo pa bang idepensa? At sinabihan ka na ni Atty. Respicio, galingan nyo mabuti. Dahil pwedeng dayain, pwedeng gawin sa pandaraya. Ngayon, eto na. Problema na. Naglalabasan ng baho. Tuloy-tuloy na yan, sabi ni Aling Ledesma. Tuloy-tuloy na yan, asahan mo. Marami ang sisilip sa bank account. Hindi lang 1, 2, 3. Halos 10 bank account ang lumalabas. Ang depensa mo ganito. Isa lang daw ang bank account. Nagkaroon lang daw ng hocus-pocus. Wow! Kung wala hong usok, walang apoy. Sumisilab na yung usok. Lumalabas na yung apoy. Lumalabas na yung kabantutan. Diba? Nadali kayo ni Senador Marcoleta. Lagot kayo ngayon. Narito ang buong detalye ng balita kung saan isiniwalat ng House Representative na si Rodante Morcaleta ang di umunay lagayan na nangyayari wala pa man ang 2025 midterm election. Panoorin ang buong detalye ng balitang isiniwalat ng House Deputy Leader na si Rodante Morcaleta kung saan hindi pa man sumasapit ang senatorial election next year, may mga dumudulas ng pera. At di umunay umabot raw ng mahigit kumulang sa 1 bilyong piso ang suhol sa isa sa mga matataas na opisyales ng Commission on Election. Panoorin ang full video. For accounts. Ang binanggit ko lamang po are those specifically originating from South Korea. Aren't you supposed to question the COMELEC? Is not the COMELEC constitutionally obligated to at least make a response? Sabi ko ka sa inyo kanina earlier, Alex Magno did already the sounding of alarm bells that COMELEC kept
it's silence. I did also on my own. Pero wala rin nangyari. Aren't we supposed to ask them? Aren't has been waiting for some concrete answers from the COMELEC. I must inform you that I tried to ask several questions surrounding the procurement of the Miru technology from South Korea, but until the last meeting of the Committee on Suffrage and Electoral Reforms, which was attended by COMELEC officials and representatives, I also inquired about the Miru system because of some intriguing reports that the technology as well as the machines procured by the COMELEC are not within the specifications as enunciated by our automated election law. Ang automated election law po natin, very explicit po yung sinasabi niya ron. The technology that must be procured, the system that must be procured, must have demonstrated capability and must have been tried successfully in prior electoral exercises here or abroad. Ang nangyari po, based on some reports, limbawa po yung kanilang pagkakagamit ng Miru system and technology in the Democratic Republic of Congo, ang ginamit po nilang application doon ay yung tinatawag na DRE o Direct Recording Electronic Technology. At mula po sa mga reports ay sinasabi about 45% of the voting stations encountered difficulties with this Miru machine. Ganun din po sa Iraq na sinasabi nila na ang ginamit na technology ay tinatawag na OMR. Ito yung Optical Mark Recognition or Optical Mark Reader technology. Nagkaroon din po ng glitch. The report says that about 70% of the voting stations also resulted in confusion and difficulties that ended up in manual elections. Ito po yung kinatatakot natin. Ako po bilang isa ay nagpahayag din, kagaya ng sinasabi ko doon sa huling meeting ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Nagtanong po ako tungkol dito, waiting that the COMELEC should come up with some answers to allay the fears of people like us. Ang pinag-uusapan po natin dito ay 18 billion pesos na binili natin po yung system from Miru, from South Korea. The machines that will be procured. 18 million. Yan ang napakalaking pera. System lang yan, ha? System lang yan. Pero yung nababanggit doon, ibang usapan. Meron naman daw palang hatag di umano. Alam din ito ng mga mga kandidato eto, nagsama-sama sila rito ha. Alamin natin kung ano yung mga problema rito. Ito yung sinasabi ng ating mga PDP laban at mga attorney patungkol sa online voting na isasagawa. Yan ang problema ngayon. 'Di ba lumalabas? Yung system na yon, yung binili na 18 million, 18 million, 18 billion, 18 million o 18 billion na nabingi na ako. Ganyan ba kaganda? Yung pinagmamalaki nyo? Sus! Pera-pera lang yan, sabi ng ating kaibigan na si Mama Rio. Mama Rio! Pera-pera na lang yan. Bakit? Tignan nyo yung lumabas sa mga balota. Sa cast ng pagkaboto ng ating mga kababayan sa online voting. Ni walang resibo, wala kang makitang patotoo na ikaw ay binoto mo itong mga gusto mong boto, yung PDP 10, Duterte, at kung sino pa yung gusto mo iboto. Wala kang patotoo, wala kang patunay. Di ba? Yan ang patunay na pera-pera lang talaga. How much is the pera? At ngayon ay nangyayari na nga itong sinasabi na posibleng dayaan sa online voting sa ating mga kababayang OFW. Dahil ngayon ay talagang naglalabasan ng mga kababayan ang mga anomalya sa nangyayaring online voting na hanggang ngayon ay sinasabi po ng ating COMELEC ay normal lamang at ito ay sinasabi na encrypted.
Kaya grabe yung pagdududa ng ating mga kababayan kung magiging patas ba ang magiging resulta ng halalan sa ating mga kababayang OFW. At kung mangyari ito kabayan na nagkaroon ng anomalya sa online voting, ay posibleng mangyari din na magkaroon ng anomalya sa May 12 midterm election. Pare, Ito pakinggan at panoorin po natin ang naging paliwanag ni Atty. Torion patungkol dito sa online voting na nangyayari ngayon sa buong mundo sa ating mga kababayang OFW. Or in-mail voting, and the canvassing thereof must likewise be personal in the embassy. The law, there is no law yet. No law, wala pa pong batas na nagsasaad na dapat may online voting tayo. Ang Commission on Elections, wala naman pala sa batas na magkaroon tayo ng online voting pero ginawa nila ng paraan. Bakit? Sabi na Aling Ledesma pera-pera lang yan, pera-pera lang yan. How much is the... kita mo? is not Congress. It cannot craft laws in order for it to implement online voting. They must wait for Congress to craft the same. The Section 28, which was cited by the good COMELEC chairman, Garcia, does not apply because if you read Section 28, please, you read it under Republic Act 10590. It only allows the Commission on Elections to explore other modes, and if there are results thereof, such results should be recommended to the Joint Oversight Congressional Committee. It is not a law which can be relied upon by the COMELEC to empower it to implement online voting. It is our humble submission that Congress should pass such a law, and absent such law, then we should implement the present setup. Physical voting, wala din kasing law pa na nag-aalaw ng digital ballots. Wala pa po. So kailangan yung balota, physical ballots, or kung kinakailangan yung mail system ng mga overseas registered voters, i-apply pa rin natin. So yun po ang aming pananaw doon sa OFW, kasi nung pumunta kami sa Hong Kong, sangkatota po ang lumapit sa amin ni Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lampino, na meron talaga silang concerns doon sa online voting. Ngayon po, ang dami po naming natatanggap ng mga text messages po about their concern against online voting. And the PDP Laban responded to such a call, and we filed today a reiterative motion for the issuance of a TRO. And we are likewise insisting for the implementation of Section 31, manual counting of votes. Section 31 of RA 9369. Sabi ni COMELEC Chairman in one gathering that we should amend the present law because there is no law daw mandating manual counting of votes. Baka kailangan lang po talaga i-review ni COMELEC Chairperson po yung batas. Nandun po yun. Section 31 of Republic Act 9369 actually amends the previous or the first law on automation, which provided for electronic counting. And Section 31 has to be implemented because it is the prevailing law, and this actually mirrors Section 210 of the Omnibus Election Code in relation with Section 12 of Republic Act 6646. The laws are there concerning manual counting of votes, and the same should be implemented. And that is why that we have filed this petition for prohibition and mandamus, because we feel that this is the only mechanism by which we can have clear data insofar as votes garnered per precinct. And the lawyers would have clear data likewise to marshal how many votes are garnered per candidate in every precinct, so that during the canvassing,
they will have basis to count kung ilan ba talaga yung mga boto kada kandidato. Kung hindi po ito gagawin, medyo may problema talaga. Kaya nga po ang PDP Laban, salamat po talaga sa partido natin, ay tumayo at nag-file po ng ganitong petisyon sa Supreme Court. Yan. Sana aksyonan agad yan. Kasi wala naman palang batas. Bakit ginawa ito ng mga durobo? Ito nyo ha, tangkang dayain. Dadayain talaga. Dadayain talaga eh. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Bakit? Oo, wala nga silang natanggap na mga resibo. Kita nyo, yung lumalabas, ang paliwanag nila, makikita naman daw kailan? Sa May 12? Pag na-focus-focus na daw, di umano? Ganun ba ang tamang paliwanag? Mali! Hindi maganda yun. Oo, ang gusto ng tao, klarado. Merong ebidensya, merong resibo. Ganun lang kasimple. Huwag nyo lang lokohin ang mga Pilipino. Baka unggoy sa gubat, pwede nyo paglilangan. Pero mga taong bayan, hindi nyo pwedeng palilangan yan. Di ba? O kagaya nito, lumalabas na yung totoong, ito ha, talagang balita ito. Balita na talaga ito sa mapagkakatiwala ang mainstream media, sa Net25. Hindi na 24. Dati 44, 46, naging 24. Ngayon, 17 na lang. Trust rating. Ano na susunod? 0 na. O eto, baka magulat kayo ha. O, alamin nyo kung ano yung totoo. Sa iba pang balita, bumulusok sa 17% ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Sa pananaw po ng isang political analyst, malaki ang naging epekto kay PBBM ng ginawa pong pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nabunyag ang mga ginawang umano'y paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. Karagdagang detalye sa report ni Mean Corvera. Siguro po yung baka may mga hindi pa po siya nagagawa po na mga projects na ng mga nakaraang zona niya, mga nabanggit niya, mga hindi pa po siguro na tapos or na uumpisahan. Pero sana may magkaroon tayo ng seguridad sa pagkain kasi siyempre para sa atin din naman lahat yan. Sana sa susunod na magkaroon tayo ng ganong Sana yun din ang masikir ni BBM sa atin. Yan ang hinaing ng ilan lamang sa ating mga kababayan na posibleng dahilan din ng pagbaba ng kanilang tiwala sa administrasyon. Bakit yun lang ang tanong. Gusto ko marinig din, kumusta naman ang gabi ng ating mga kababayan? Ligtas ba sila sa gabi? Yun dapat meron kahit papano. Tuloy lang natin, baka meron sa video na ito. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumulusok pa ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman ang performance rating ni Vice President Sara Duterte nitong Marso ngayong taon. Ginawa ang survey mula March 23 hanggang 29 kung kailan tinanong ang taong bayan sa kanilang opinyon hinggil sa naging pagganap ng tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno. Si Duterte lang ang nakakuha ng pinakamataas na rating sa 4 na pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Sa Ulat sa Bayan survey, bumagsak sa 17% ang approval rating ni Pangulong Marcos mula sa dating 42% noong Pebrero at 25% 42 naging nitong March. 25. Taliwas yan. Ngayon, 17 na lang. Susunod na buwan, 0 na, anak ng bugyo. Sa performance rating ni VP Sara Duterte na umabot sa 59%, tumaas pa ng 7% kumpara sa 52% nitong Pebrero. Bukod kay Pangulong Bongbong Marcos, bumagsak rin ang approval rating ni Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Si Escudero nakakuha ng approval rating na 39%, mas mababa pa ng 8% noong Pebrero, habang si Romualdez umabot na lang sa 14% ang approval rating. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, tinamaan si PBBM ng ginawang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nabunyag ang mga ginawang paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. O di yung mga in-expose na lapses at saka yung mga hindi na-observe daw na human rights ng dating Pangulo. Opo. So yun. Yun. Ito na yun. I think all of these things put together had a negative impact on the image of President Bongbong Marcos and the entire administration.
Apektado rin anya ng mga banat sa Pangulo ang kanyang mga kaalyado gaya ni na Escudero at Romualdez. Sabi ni Coronation, hindi malayo magkaroon rin ito ng domino effect sa mga kandidato sa pagkasenador na ini-endorso ng administrasyon para sa May 2025 midterm elections. Maaari, posible. Kasi bumagsak na eh. Oo, paniniwalaan pa ba ng taong bayan? Yung mga kaalyado, yung dalawa nga lumipat na. Meron pa nga gusto muli lumipat, kaso saan sila pupunta? Puno na yung slot. Di ba? Alam niyo ho mangyayari dyan. Labo-labo na talaga yan. Yung iba nga, ayaw na sumama sa pangampanya sa Mindanao. Bakit? Naku po, ewan ko lang. Hindi ko lang alam. Bakit din? Di ba? Nakikita na nga natin sa mga senatorial surveys. Nasa number 1 spot na si Senator Bongo. Tapos umangat din yata si umangat din si Senator De La Rosa. Tapos even yung mga wala sa Magic 12, yung ilan sa kanila nakapasok. Doon sa isang survey, pumasok si Ibe, si Philip Salvador. Doon sa isa naman, pumasok din si Congressman Marcoleta. So, parang generally, I think nagkaroon ng positive impact sa mga PDP laban senatorial balls. Kasi nga naging na siya eh. Naging primary election issue. Payo niya Sino nagsalita nun? Head Political Science Department, UST, Prof. Dennis Coronation. Diba? Kahit si KIP, pasok. At saka naman si Senator Marcoleta, nagna-number 1 yan, number 2, number 3, number 4. Ha? Huwag nyo kaming anuhin. Nagna-number 1 talaga yan. Lalo na sa kalakasan nung nangyari sa ginawa nila kay BP Sara. Si Senador Marcoleta lang ang bukod taking senador na dumepensa kay BP Sara. Yan ang tandaan nyo. Kaya sigurado mahal na mahal yan ng ating kababayan. At siyempre yung buong PDP line. Buong PDP line, pasok yan. Variables. Kasi nga naging na siya eh. Naging primary election issue. Payo niya sa Pangulo, tutukan ang mga tunay na problema ng bansa, lalo ng isyu ng mataas na presyo ng bilihin at kriminalidad sa Pilipinas. Yung issues about poverty, inflation, unemployment, naging secondary na lang sila eh. So hindi na siya pinag-uusapan. It's not part of the discourse. Ang pinag-uusapan na yung awayan ng dalawang kampo, no? Hindi na raw kasi maaring gamitin ni Pangulong Marcos ang issue ng unity na inalok sa mga kababayan nang tumakbo ito sa pagkapangulo. It's quite obvious na parang mahirap na magkasundo yung dalawang nag-aaway ang kampo na to. Siguro if ever, kasi hanggat mayroong tawag dito, hanggat very intense yung awayan nila at parating laman ng araw-araw na magbabasa ka ng mga news, sila yung laman ng mga balita. Patuloy siyang magsasuffer yung kanyang image, yung kanyang approval rating, kanyang performance rating. May Ann Corbera para sa... Alam nyo na, sino talaga ang pinapaboran ngayon ng ating kababayan. Di ba? Ganun lang kasimple. Eto naman, ano rito? Senator umaasa na makakatulong sa kanyang kandidatura ang pag-endorso sa kanya ni BP Sara. Ito ho, di natin masasabi na 100% ito. Makakatulong, siguro, kasi merong nagko-comment sa akin, hati din ang kanilang pananaw. Merong gusto, merong ayaw. Hindi ko naman sila pinipilit. Kahit ako, hindi ko rin pipilitin ang sarili ko kung talaga naman, may mga bagay-bagay na gumugulo sa'yo. Kaya alamin natin, sa mga komento nyo, ano ba talaga? Makakatulong ba? Makakapasok ba? O talagang gusto nyo ba na sa ginawa ni BP Sara sa pag-endorso dito kay Super Ate? Kayo ho ang magdidesisyon yan. Marami ho ang against, marami ang pabor. So, dun tayo sa ikabubuti at hindi naman ikakasama. Kasi desisyon niya ng ating BP. Alam ang kontrahin ko yan. Hindi. Kaya ako nga sinuportahan ng mga Duterte dahil gustong-gusto ko sila eh. Ano ang nasa isip mo? Yan ang tanong natin. Kaya sagutin mo yan sa comment section. At ako, magbibigay ako ng stand sa katapusan nitong Abril. Doon ako tatayo at sasabihin ko kung sino ang gusto ko. Sa ngayon, medyo ilang linggo pa, almost 2 weeks pa, bago magkatapusan, gusto ko muna makita
kung ano ang side nyo. O ito, pasok natin to. Umaasa si Senator Amy Marcos na makakatulong sa kanyang kandidatura sa muling pagtakbo sa Senado ang pag-endorso sa kanya ni Vice President Sara Duterte sa kabilayan ng mga tensyon sa politika. Kasabay niya, nilinaw din ni Senadora Amy Marcos na nananatili silang magkaibigan ng pangalawang Pangulo. Si Charmaine Balagon magpabalita. Positibo si Senator Amy Marcos sa kanyang pagharap sa naging selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng Kabataang Barangay sa Marco Polo Hotel, Cebu City nitong Martes, Abril 15. Ito'y matapos opisyal ng kasama si Senator Amy sa mga choices ni Vice President Sara Duterte sa pagkasenador sa nalalapit na midterm election sa buwan ng Mayo. Aminado ito na makakatulong sa kanyang kandidatura ang muling pag-endorso sa kanya ni Vice Presidente. Well, alam naman natin talagang pinakikinggan ng ating Vice President lalo't andito tayo sa Cebu, sa Mindanao. Malaking bagay talaga itong malaking tulong. Pero hindi naman yun ang inisip ko. Talagang natutuwa lang ako kasi hindi nagmamaliw ang aming pagiging kaibigan. Sabi ko nga, kami naman ang magkaibigan nung umpisa dahil sa 2019, siya nangampanya para sa amin halos araw-araw. Nangangampanya kami sa lahat ng kasuluk-sulukan and it went on. Even as DepEd Secretary, we ended up going to a lot of last mile schools and I was full of admiration for her commitment and hard work. Nilinaw rin ito ng endorsement na kanyang nakuha ay dahil sa tiwala at matagal na nilang pagkakaibigan. Aminado rin si Senator Amy na tila siya ang nagpahamak kay Inday para sa kung ano ang sinapit ito ngayon. Thereafter, palagay ko, ako nagpahamak sa kanya eh. Kasi recruit ko nga, hindi ko na makakalain na magkakaganito. And kahit ano pa ang nangyari, hindi naman siya nagbabago, nanatili pa rin siyang kaibigan ko. At kilala naman niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi ko siya bibiguin, hindi rin niya ako kailanman binibigo at nagpapasalamat ako lagi. Sa kabila naman ng tensyon sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte, kung saan nauwi pa nga sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, sinabi ni Amy na patuloy ang kanilang pagkakaibigan at respeto sa isa't isa ni VP Sara. I made it very clear from the very beginning that I would be independent, thinking that something bad would happen. May masama akong kutob eh. Parang I was quite restless and anxious about the campaign, that it would somehow redound into very bitter and unpleasant politics. And true enough, it did become entirely toxic and quite beyond my little nightmare. It became very, very much worse. Hindi ko naman akalain na magiging ganito kalala, na magkakaroon ng impeachment, magkakabulastugan, pati yung budget, pinakialaman, hanggang sa tinangay na nga si dating Presidente Duterte na may sakit na, matanda na, nako, dinala pa kung saan-saan, ni hindi man kinilala ang husgado dito sa Pilipinas, ang laking insulto sa ating magagaling na huwes, sa mahuhusay na abogado. Sa kabilang banda, hindi rin napigil ni Senator Amy na maalala ang sinapit ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nahalintulad umano sa sinapit ni dating Pangulong Duterte. Yun din ang hinaing ng tatay ko. My father died of a broken heart because he couldn't come home. He just wanted to be home. And he said he was ready to face any case here in the Philippines. Parang umalingaw-ngaw sa akin. It echoes and re-echoes in my memory. And I don't want this to be repeated again and again. The cycle of revenge and of vindictiveness in Philippine politics has to stop. Sa ibang dako, nag-ikot Eto bibigyan ko lang kayo ng isang paliwanag. Pagkasalanan ba ng isa, kasalanan ng kapatid? Pagkasalanan ba ng kapatid, kasalanan ba ng ate? Hindi, mga kasama. So paliwanag naman niya, hindi magmamaliw, hindi nawawala yung pagkakaibigan nila kahit ano yung nangyari. Nakukuha ko naman yung point. Ito lang, mga kasama. Tama rin yung sinasabi ng ating mga kababayan na nababasa ko. Hindi kasalanan ni Super Ate, yung ginawang kalokohan nung kapatid. Kung ikaw nga magkaroon ng kapatid na, alam mo na, gumagamit ng candy, for sure, problema lagi ang ibibigay sa'yo. Parang sa isang pamilya yan, merong isang anak na biktima ng pinagbabawal na candy. Di ba problema? Nangupit na si Totoy, si Bata, nagnakaw na si Totoy, si Bata. Si nanay pa rin ang namumblema para tubusin sa police station. Di ba? Ganun lang kasimple. Kaya wag natin bigyan pa ng mga iba't ibang kuro-kuro, ha? Pag-isipan nyo mabuti. Kung ayaw nyo, di ayaw nyo. Wala namang pilitan dito. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kung gusto nyo si VP Sara, ano ang sagot dyan? Paglaban natin si VP Sara at mga Duterte. Makakatulong at makakatulong yan pagdating ng panahon. Ito na sabi ko sa inyo. Palaisipan yan. Parang puzzle ngayon sa atin yan. Pero,
merong nagsasabi, itong puzzle na to, pag naresolba mo ito, maganda ang kahinatnan nito. O hanggang sa muli mga kasama, i-share nyo yung video, i-like agad, at syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. I-bell nyo. Salamat, bye-bye!